Good morning po. Sino ba hindi nakakilala sa akin? Kilala naman lahat. Wala naman may nagbago. Ako pa rin itong mga kapatid. Ako naman si Joe Vincent. Hindi pa nakakilala sa akin. Ako po'y taga-Daliaw. Dati din workers. Ngayon ginamit na ng Lord. Dati din ako nakaupo. Ngayon nakatayo na. Para sa Lord. Yeah. So sa umaga nito mga kapatid, bago po tayo lumako sa salita, Panginoon, Father's Day pala ngayon. So, nag-greet ko yung lahat na tatay at nanay naging tatay sa kanilang mga anak. Na-appreciate ko yung paano nyo binuhay yung anak nyo kahit malayo kayo sa kanila, pero andun yung ganun talaga yung mga tatay sa nanay, especially sa mga single mom. Napakalaking ang respeto ko sa kanila kasi ganun lang na hindi biro maging nanay at tatay sa kanilang anak na lahat ibibigay para sa anak, di ba? Ganun yung generosity ng alam ko yung mga tatay at nanay isa paano yung generosity nila sa mga anak nila. Bigay nila ang lahat, di ba? So, ako, wala pang anak. Mga anak pala. Mga anak pala. Joke lang. Hindi pa ano. Pero yung wife ko, si Gina, dyan pala, dinala ko na kasi hinahanap niya sa akin. Baka sabihin nyo, iniwan ko lagi. Kaya, dinadala ko na. Ipasok naman mamaya na. So, dinala ko na para makita nyo din. Siya po ay isang single mom din. So, bilang Kristiyano, hindi na natin tingin sa estado ng buhay. Di ba? Katulad ni Sainaw, di ba? Saka naman ni Parks, di ba? So, maraming magkagusto ng may Parks sa buhay. Pero, it comes from the Lord. Ayaw naman sumunod. Di ba? Dahil hindi sa Lord yun, hindi ibibigay ng Panginoon yan. Di ba? Dahil sumunod ng isa, gagamitin ang isa para masolve yung isa. Si Sainab hindi naman yun Kristiyano, di ba? So, dahil kay Parks din nakilala niya yung Panginoon, so masarap pagmahal ng single mom kasi masipag, mapag-alaga, di ba? So, totoo yung mga kapatid, naranasan ko yun kay Gina dahil sa kanyang pagmamahal, caring, doon ako na-inlove sa kanya. Pero siya yung na-inlove sa akin dati. Pinag-pray din dahil sa prayers ng kapatiran. So dati tinanong siya na kapatiran, bakit si Bro Vincent ayaw mo sa ayaw ko yung sa kanya? Yan ang sabi niya sa kapatiran. Noon sabi mo, babae na. Gawin mo babae yun. Hindi naman ang babae yun. Feeling lang, mga kapatid. Kasi malapitin din ako sa babae, hindi sa kabakuhan ko. Dahil sa kabaitan ko, mga kapatid. So, huwag tayo tumingin sa estado, sa physical. Dapat yung may puso. Yan ang hanapin natin, mga kapatid. So, kapag ang sa Lord na yung nahanap mo, kahit anong estado ng buhay mo, kapag will yan ni Lord para sa iyo, gagawin ng Panginoon. Di ba? So, tayo mga kapatid sa wala pang asawa dyan, so, God's will. Diba? Sabi nga ng Lord, the time is right. Diba? His righteousness will get it. Happy mga kapatid. So, ganun mga kapatid, tiwala lang tayo sa Panginoon. Habang wala pang forever, susunod muna tayo sa Lord. Kasi, number one yung forever si Lord. Diba? Siya yung hindi ka iiwan at pababayaan mga kapatid. Kahit ano man yung ginagawa mo na kasalanan, di ba? Andun yung pagmamahal pa rin ng Panginoon. So hindi tinitingnan ng Panginoon yung ano yung nagawa natin dati. Yung tinitingnan ng Lord yung puso natin mga kapatid. Kung paano tayo sumunod sa Kanya. Wala dito yung pagandahan.
yung talento ka, wala dito. Yung gusto ng Lord kung paano ka sumunod sa Kanya. Yung puso mo tinitingnan. Diba? So, yan mga kapatid. Kamusta kayo lahat? Gutom na. Mabuti ba ang lahat? Praise God. So, ganun yung dapat malakas tayo kasi dito tayo sa ng Lord dapat malakas natin nandun. So, ano nga ba yung intro ko? So, yun nga sa Father's Day, di ba? So, okay, mag-start na tayo sa ating, sa Word of God yan, sa living out of generosity, mga kapatid. So, makikita natin dyan sa Corinthians chapter 9, verse 11. So, bago po tayo lumapit sa ating Word of God, basahin po natin yung declaration of faith natin. Sabay-sabay po tayo. Kung gusto nyo tumayo, tayo po tayo. Today, I listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction, and lead me deeper in the path of godliness. To a sense of being complete and equipped to every good work to serve men and glorify God. Amen. So, sa ating text so, generosity, ano po ba yung ibig sabihin ng generosity, mga kapatid? So, generosity is ay bukas pala, di ba? So, pagbibigay natin na walang kapalit, walang hinihintay na kapalit, na pagbibigay natin, ito ay galing sa puso, na hindi po sa pipilitan, di ba? So, generosity is the place that trust in God, mga kapatid. Ito sis. Kapag tayo ay naniniwala sa Panginoon, tayo ay nagbibigay. So, alam naman natin na Panginoon is our provider. Diba? Alam natin na Panginoon is siya yung nagbibigay ng lahat-lahat, mga kapatid. Wala ka pong inambag sa buhay mo, kundi ang Panginoon. Galing lahat sa Panginoon yung natatanggap mo pa rin. Hindi yun galing akala mo dahil sa lakas mo. Dahil nakatayo ka ng 12 hours sa trabaho niya. So hindi tayo sa Panginoon yun, kapatid. Tayo ay walang lakas. Dahil sa grasya ng Lord, pinibigyan tayo ng lakas upang gampanan yung trabaho natin. So andito ulit tayo para extension na bibigay ng Panginoon sa ating lakas para magpuri at magsamba sa kanyang mga kapatid. Kaya dito tayo dahil sa grasya din ng Panginoon. Pag-isipin lang natin yung pagod natin mga kapatid, lagi tayong bagsak, diba? Pero yung strength na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay natin, yun lagi, kung paano tayo bibigyan ng Panginoon, binibless tayo ng Panginoon sa buhay natin, andun yung sumusunod pa rin tayo sa Panginoon kahit anong pagod natin, diba? So, amen. Punta tayo sa ating text. Sa ating title is Generous with Action. Mainit pala dito, no? Or hot lang talaga ako. So, generous action, mga kapatid, is a way of actively giving or sharing with others, obtained without expecting anything in return. It involves kindness, compassion, and selflessness, and can take many forms, including giving time, money, resources, or emotional support. Essentially, it's about prioritizing the needs of others. So, being generosity, mga kapatid, is not all about money. Marami tayong na ibibigay, diba? Kasi pag minsan generosity pumapasok na sa ating isip-isip yung ano ba? Pumapasok kasi sa atin is pera lang lagi. So generosity is not all about money, mga kapatid. So pagtulong mo sa tao, pagbigay ng pagkain,
generosity, pagbigay ng oras, diba? So, ganun yung generosity, mga kapatid. Dapat generosity in action. So, kailangan kapag nagbigay, diba tayo mayroon action tayo ginagawa. So, minsan yung action natin is a way of love and respect to others, mga kapatid. So, ganun yung generosity in action, mga kapatid. Nandun yung puso natin sa pagbibigay na walang kapalit. Diba? So, next bro sa ating text na basahin po natin yung ating sa 2 Corinthians chapter 9, 10, and 11. Verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay ng inyong mga pangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Verse 11, ito po yung verse natin. Pasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At maraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na pinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Verse 12, dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo pinutugunan ang pangailangan ng mga mananampalataya na sa Hudiya, kundi magiging dahilan dito para marami magpapasalamat sa Diyos. Verse 13, sapagkat pinatunayan ninyo sa inyong pagtugon, sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong paniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papurihan nila. Verse 14, buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa nakilang ng biyaya ng Diyos, pinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang paloob na hindi natin. Pagbabasahin natin ang yung chapter 8 ng Corinto, mga kapatid, andun yung dahil sa biyaya ng Panginoon, yung taga-Macedonia, nakatulong sila. Diba? Dahil kahit andun na yung paghihirap nila, pero andun pa rin yung bukal sa puso nila yung pagbibigay. Hindi po hadlang yung kahirapan nila para hindi magbigay, mga kapatid. So dapat tayo bilang Kristiyano, bilang tao na may puso, na hindi lang purong nguso yung natin, dapat paanuhin natin yung puso natin, mga kapatid. Andun yung dapat yung pagtulong natin sa tao na lagi natin tandaan na ang Panginoon yung nagbibigay sa atin. Diba? Dahil sa Panginoon, kaya din sinabi kanina, dahil sa biyaya ng Lord, dahil tayo nakapagbigay, mga kapatid. So, kapag inano natin yung sa sarili natin is generosity is action. Dapat. Diba? So, punta na tayo sa first point natin para mabilis tayo. Point is, God is generous to us, so we can be generous to others. So alam naman natin, mga kapatid, ang Panginoon unang naging generous sa atin. Dahil sa sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that who believes in Him, He gave His only one Son, that who believes in Him shall not perish but have everlasting life. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, diba, siya yung naging generous sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan niya tayo ng kaligtasan dahil sa kanyang generosity. So ganoon din dapat tayo, mga kapatid. Bilang anak ng Diyos, may accountability tayo sa ating kapwa-tao. Huwag tayong malamot, mga kapatid. Alam natin yung maging malamot tayo is naging sakim na tayo dun. Diba? So, sino ba masaya dito kapag naging malamot? Diba? Ang pagpagalamot is a way of yung nagtitipid ka, gano'n. Minsan yung way natin dahil hindi ka nagbibigay dahil may pinaglalaanan ka, gano'n yung way natin minsan. So walang masamang malamot, mga kapatid. Pero dapat bigyan din natin yung mga tao na nangailangan. So katulad ng Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, binigay niya ang kanya kay isang anak, diba? Para mailigtas ng kanya. So ganoon din natin, yung accountability natin, mga kapatid, bilang anak ng Diyos din, dapat magbigay din tayo. Diba? Hindi po binibigay na sabi ng Lord, ibigay mo lahat. Sinasabi dyan,
yung bukal sa puso natin. Diba? So dahil marahil hindi ka kailan naisip na ang Diyos ay nagbibigay. So but the Bible tells that God was generous, that He gave His only Son. Sabi nga doon sa John 3:16 kanina, diba? Sabi nga doon sa Luke chapter 6:38 sa English, para fair tayo. May English, Tagalog kung ano dyan. Give and you will receive. You give will, return to you and full. Pressed down, shaken together to make room for more. Running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you give from. So sabi sa Tagalog, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay sa inyo. Sapagkat kung paano kayo magbibigay sa iba, ganoon din ang magbibigay ang Diyos. So ganoon mga kapatid, di ba? Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. So ganoon tayo, huwag tayo maging madamot. Kasi pag nadamot tayo mga kapatid, yung blessings, parang tinisigil natin. Parang pinipigilan natin na matatanggap natin. Sabi na ng Panginoon nga, kapag nagbigay kayo, bigyan din kayo ng Diyos. So gusto niyo ba yan? Diba? So wala naman ang gusto kasi may kapalit, di ba? So ang Panginoon yung nagsasabi, ibalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ng binigay sa inyo. So ganoon ang Panginoon mga kapatid, di ba? Kapag nagbigay tayo kahit maliit lang, pero pagbalik sa Panginoon, pangalaking bagay na yung mga kapatid. Kaya paglabas nyo mamaya, dindirin nyo ako ng kape. Lahat para maraming ano. So ganoon mga kapatid, di ba? Napakabait ng Panginoon sa atin. Dubli-dubli yung pagpapala niya kapag tayo nagbibigay. So magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So ganoon, kung paano tayo magbigay sa iba mga kapatid, ganoon din yung pagbibigay na ng Panginoon sa atin. So kailangan natin, huwag tayo maging laging naka-close yung kamay natin. Dapat laging open yung kamay natin. Dapat may laman ha. Pero yung tingnan pa rin yung puso natin yan. Diba? Kahit yung open yung kamay mo, pero yung puso mo, pagbibigay is andun yung galit, parang kainis ka. So useless yung mga kapatid. Dapat yung puso mo na bago kamay. Kasi tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Si once na minsan tayo nagbibigay, o sige nga, sa'yo na lang yan. So may inis. So useless yung pagbibigay mo kapag may galit ka mga kapatid. Diba? Dapat yung puso natin yung may kagalakan, yung happy. Diba? Sa Dalyaw, lagi akong pagkalaan na talaga sinasama nila ako kasi lagi generous ako kasi mga kapatid. So laging yakap-yakap sila. Nandiyan naman si Mayor. Gagastos sa atin. So ako naman bilang pinagpala ng Lord, sinishare ko din sa kanila. So kaya ang pagpapala ng Lord, buhos-buhos sa akin mga kapatid. Kasi ako nagbibigay, di ba? Paano yung humihingi lang doon? Kasi kapag hindi sila magbigay ng bigay doon, wala sila. Kasi kapag nagbigay din sila, ipagpapalain sila ng Panginoon. Kaya ako, laging nagbibigay ako, hindi nila alam ang Diyos yung provider ko, nagbibigay. Kaya kahit wala ako kapatid, andun yung pagbibigay ko. Minsan dati naranasan ko yung mga kapatid, based on my experience, humingi ng tulong. Pero wala. Sige, ako gagawa ng paraan. Ako ba yung gagawa ng paraan? Uutangan ko yun para sa kanila. Ganon ako mga kapatid kasi yung puso ko pag may taong lumapit na maano din sa problema. So mabilis akong pero ngayon, huwag yung lumapit sa akin kasi kakatapos ko lang sa problema ko kasi yung kapatid ko na lulong sa scatter almost 500,000 nga yung naano niya. So kaya ngayon yung flow. Pero please pa rin ako mga kapatid kasi andun yung pagpapala ng Lord. Na-provide ko yung pera without hindi ako nag-utang. So doon ko naranasan din yung kaya ako'y
laging generoso mga taong gano'n. Kasi alam ko, si Lord yung magsusupport sa akin. So binayaran ko yun na wala akong utang. So na-provide ko yung una niya na with 10 minutes, 15 minutes, na-provide ko yung hinihingi niya na Pero yung mga 200 plus na yun, siguro monthly pa ko na bago ko na-provide. Pero walang utang yun kapatid ha. So gano'n ang Panginoon. So binubuhusan niya ako ng overtime. Yung naano ko din sa Panginoon, kapag may problema ako sa pera, yung overtime ko, buhos. Kung natapos ko na yung overtime ko, pahinga na. Wala nang pera. So yun ang ano ng Panginoon mga kapatid. So, lagi ako nagagalak dahil sa pagpapala ng Lord sa buhay ko. So, nabibless ako dahil gusto ko lang i-share din sa inyo kung paano maging generous ang Panginoon kapag tayo ay nagbigay din mga kapatid. So, sa second verse natin is sa Acts, di ba? Sa Tagalog, ginagawa ko ito upang ipakita sa inyo ang ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga lupa. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoon Jesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid na mas mapalad ang magbibigay kaysa tumatanggap. So, pag binigyan kayo mamaya, huwag niyong tanggapin. Pero bless yun, blessing yun mga kapatid kasi may mga taong generous. Diba? Hindi mo na-expect yung pagbibigay. Diba? Andyan yung pagbibigay nyo. So, mapalad, diba? Napakaganda tingnan is more blessed to give than to receive. So, dapat lagi tayo maging generous mga kapatid sa kapwa natin tao. So, alam naman natin, ang hirap. Iniisip kasi natin yung pinaghirapan natin eh. Diba? Yung pagod natin sa trabaho natin, yun kasi yung mindset natin, kaya hindi tayo makapagbigay mga kapatid. Pinaghirapan ko to eh. Diba? Ba't ko ibibigay? Diba? Kasi yun ang mindset natin, hindi tayo makalabas sa comfort zone na gano'n na lagi. Hindi tayo makabitaw. Kaya lagi tayong dapat, kahit maliit na bagay mga kapatid, basta makapagbigay lang tayo. Diba? Napakaano yun sa Panginoon. Diba? Mapalad yun sa Panginoon. Sabi nga ng salita na ba, mapalad ang nagbibigay ng ako. So lagi natin isipin na ang lahat na tinatanggap natin is galing sa Panginoon mga kapatid. So next verse bro. Sabi sa Hebreo, and don't forget to do good and to share with those in need. Theirs is the sacrifice that please God. So at huwag natin kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ay handog ay kalulugod sa Panginoon. So mga kapatid, ang lahat ng pagtulong na bukal sa puso is to glorify God. Diba? Hindi mo mag-glorify ang tao. Una lang yan, pupurihin ka ng tao pag bibigay mo. Pero pag wala kang maibigay, nako mga kapatid, lahat mo na baho sasabihin sa ibang tao. Diba? Lahat yung kabutihan mo na gawa ng una, wala na yun. Kapag hindi ka nagbigay na ulit sa kanya. So pero sa Panginoon mga kapatid, kasi kapag si Lord yung tingnan natin sa pagbibigay mga kapatid, andun yung generosity natin. Diba? Laging focus. Diba? Dahil alam natin na isa, God is our provider mga kapatid. Diba? So, ganun mga kapatid, dahil sa pagbibigay natin, ay nakakalugod sa Panginoon. So, gusto nyo ba malugod sa ang Panginoon sa ginagawa natin mga kapatid? Sa pagbibigay? Amen. So, yun ang pinakamabuting gawin natin. Kahit wala tayong matanggap, at least nagbigay tayo. Sabi nga, di ba? Mapalad yung nagbibigay mga kapatid. So, next bro. Sa Proverbs 19:17, if you help the poor, you are leading to the Lord and will reveal you. So sabi sa Tagalog, kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magabayad sa iyo, mga kapatid. So yun ang mga kapatid, di ba? Hindi lang i-bless ka ng Panginoon sa pera. Kasi pag sa isip natin, blessing is puro lang sa pera, di ba? Alam mo ba yung ilang taon ka dito sa Taiwan? Ako mga kapatid, ilang taon, 9 years, magka 9 years na, hindi ako nagkasakit.
Dahil yung sa COVID yun, lahat sa church doon na COVID, kahit nakaharap ko na yung amo ko na may COVID siya. Sabi ng amo ko pag-uwi na, check mo si Vincent kasi may COVID. Eh nung ano yun, swab test, wala naman akong COVID mga kapatid. So yun, makaka-bless na yun yung good health na pinagkaloob ng Lord sa atin. So 9 years, so Taiwan dito, 6 years bago umuwi. So gano'n yung pagpapala ng Lord, yung pag-iingat ng Panginoon. Diba? Pag inuunan natin ng Panginoon, hindi lang sa pera. Ang pera is ano lang yung bonus. Diba? Pero ang pagsunod natin sa Panginoon, is yun ang napaka-importante mga kapatid. Diba? So kasi hindi dito yung buhay natin sa lupa is temporary lang. Andun sa langit yung buhay natin mga kapatid. So sabi niya ng Panginoon, na kapag tumulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. So dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. So napaka-bless yun, si Lord pa yung magbabayad sa iyo mga kapatid. Andun yung good health. Hindi lang sa iyo, kundi sa pamilya mo. Hindi nagkakasakit yung pamilya mo dahil sa generosity mo. Diba? So ganun yung Panginoon mga kapatid. So lagi natin tandaan na ang pagbibigay is a way of love sa kapwa din natin mga kapatid. So next bro. So Proverbs 11:20-45, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. And the generous will prosper, those who refresh others with themselves be refreshed. Sabi sa Kawian sa Tagalog, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kung maganda yung mga kapatid. Ngunit ang mga taong sakim ay haantong sa kahirapan. Ang taong magbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. So yun mga kapatid. Salita ng Panginoon nagsasabi din na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Diba? So, ngunit ang taong sakim ay hantong sa kahirap. So, saan yung gusto nyo dyan, mga kapatid? Kung nagbigay kayo or naging sakim kayo sa inyong wealth, mga kapatid. So, mas maganda doon. So, ang taong magbigay lalong yumayaman. Ang taong magbigay ay nagtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak tutulungan. So, gano'n naman, di ba? Parang nagbabalik lang sa atin kapag tinulungan mo isang tao na may problema, it comes na ikaw naman may problema, tutulungan ka na din niya. So, gano'n din lang yung mga kapatid. So, dapat lagi tayong open sa mga kapwa natin. Kasi ako minsan, pag dumaan ako sa tao, na parang nung nakaraan, hindi ko lang sinabi kay Gina, kasi baka magsisilos siya. Dahil umulan, galing ako sa AAC mga kapatid, doon sa amin. Umulan. May nagbabike na, na mga workers sa Yagiyo doon. Mga bago siguro nagbabike. Nakita ko umulan. Dumaan ako. Ay, madilim. Pero nagpahuli ako kasi motor. Iniilawan ko sila. Nandahan ako kasi iniilawan ko kasi wala silang ilaw sa ito. Nung dumaan ako, may ilaw na lumagpas ako. May nakita akong walang ringkot na isa. Kaya di alam ni Gina yung isa na wala yung ringkot. Kaya bumili ako sa ilaw. Ay, kan pa rin din niya lata. So nakita ko, binigay ko. Sabi niya, kuya, meron naman akong gamit. Sabi ko, okay lang gamitin mo yan. Eh, may narinig ako doon. Ang bait naman ni kuya. So, ganda pala yung sabihin nila na na-appreciate nila na ang bait pala ni kuya. So, ganun yung ginawa ko, binigay ko sa kanya, umalis ako. Na may nakita ulit ako sa isa na walang ringkot. Dumiretso ako, tumigil doon sa kabila. Pinupad ko yung ringkot ko sana, na ibigay din sa kanya para may isuot siya. Kahit ako wala kasi nakamotor mabilis. Pero ibang way kasi sila dumaan. Eh, kaya hindi ko nabigay. Siguro sabi ni Lord, okay na yun yung ano mo, yung sarili mo naman isipin mo. So, di nakuha yun. So, maganda ganun mga kapatid na kahit sa kanyang bagay nakatulong tayo sa tao. Yung puso natin naging habag.
Kasi kapag sa Panginoon ka, kapag may madaanan ka na nahihirapan yan, ako hindi ko matiis yun. Kasi iniisip ko lang kasi minsan si Gina, baka magsinos ng gano'n. Kaya di ko sinatabi sa kanya yung ginagawa ko pag tulong. Kasi malaking ano yun. Pero nawa, maintindihan niya, asawa niya is pogi, mabait. Kaya nag-helmet ako nagbigay para di halata eh. Di makita eh. Kaya mga kapatid, yan, kapag sa Panginoon ka, kapag ginago na ng Lord yung puso mo, mahabagin ka sa kapwa mo. Hindi mo na yung iniisipin yung minsan yung sarili mo, kapatid. Yung ibang tao na talaga yung ano natin. So when God blesses us financially or otherwise, He does not want us to keep those blessings to ourselves. So ang gusto ng Panginoon, kapag na-blessing tayo ng Panginoon, financially or etc., kung naman yung pinilis ng Lord, hindi niya gusto na parang sa sarili lang natin mga kapatid. Di ba? So, we can be generous with what we begin given. Because the truth is that all comes from the God and belongs to God. Sabi na sa Isaiah 36, Panginoon, everything comes from the Lord and belongs to God. So, lahat dito ay sa Lord galing at pagmamayari na lahat. Kaya yung mga blessing mo natatanggap, makalakasan, yung good health mo mga kapatid is galing sa Panginoon. Hindi dahil sa grasya ng Lord, hindi ka makatayo ng 12 hours sa trabaho mo. Okay. So lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Pag-isip natin sa umaga, lahat na gagawin natin, always thanks. Sabi nga doon kanina na para magpapasalamat din yung mga taong natutulungan natin. Diba sa Panginoon, para ma-bless din nila. Give thanks to God. Kasi minsan sa atin kasi yung pag nagbigay tayo, sa atin yung response ng tao, diba? So, sa Kristiyano, minsan nagbigay, sabihin niya, glory to God, God bless you. Diba? Yung pinupuri ng Panginoon, hindi yung sarili niya. So, kaya maging ano tayo sa puso natin, na alalahanin natin na everything comes from the Lord and belongs to God. Na wala tayo kapag namatay tayo. Ang lahat ng pinaghihirapan mo yan mga kapatid. Kahit piso wala kang magdadala. Diba? So useless, dapat unahin natin ang Lord. Kasi siya yung provider natin. Diba? So next bro. Point number 2 na pala tayo mga kapatid. Sabi, generosity is the leverage us from the love of money. So, ganun mga kapatid, di ba? Ang pagbibigay pala ay nagpapalaya sa atin sa pagmamahal ng pera mga kapatid. So, ganun mga kapatid, dahil pagbibigay natin, hindi tayo naging sakit sa pera. Sino ba yun dito sakit sa pera mga kapatid? Kung may pinag-iipunan na talaga, kaya ayaw magbigay mga kapatid. So bilang anak ng Diyos, bilang pinagkalooban ng Lord ng grasya, dapat kung ano meron tayo, ibabalik din natin sa kanya. Diba mga kapatid? Huwag mo isipin lagi na pili ko pa ito kung kain. Ako mga kapatid, sa pagbibigay is dami akong problema, pero nuuna ko muna ang Panginoon bago ano yung problema. Kasi pag inuna mo si Lord, yung grasya ng Lord nandiyan. Kasi pag hinuli mo pa si Lord, lalong nagkawatak-watak na. Dapat ang Panginoon lagi yun. God first lagi sa mga buhay natin. Si Lord lagi. Sabi nga doon sa Timothy, for the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and purged themselves with many sorrow. Sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ay nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at dulot ng maraming pag-iinagpis sa buhay. So isa din yung, di ba? Tulad sa scatter, dahil sa pera, naging sakim. Meron doon nakakita ko sa tulpo, isang araw lang,
80,000 na scatter niya. Umiyak. Hindi ko alam kung asawa niya yung umiyak kasi pangalan ng asawa niya yung nakalagay sa inutangan niya. So, one day mga kapatid, yung na-scatter niya lang yun, 80,000 one day lang. So, ganun tayo kasakit sa pera. Akala natin yung pera yung magpapayaman sa atin. Diba? Akala natin yung pera yung magbibigay ng kasiyahan sa atin. Akala natin yung pera yung magbibigay ng kakulangan natin mga kapatid. Hindi natin ang isipin yung galing lahat sa Panginoon. Diba? Dapat lagi natin isipin yung Panginoon. Yung pera is temporary. Diba? Pagdating ng may sakit mo, kahit pera mo mga kapatid, hindi yan makagamot sa'yo. Tingnan mo si Chris Aquino. Diba? Daming pera, pero hindi alam ng doktor kung anong sakit niya. Diba? Kahit marami siyang pera, kahit saan bang sa katalhin na ipagamot yung kapatid, useless. Hindi kaya ng pera mo. Kapag wala ang Diyos sa puso mo, kapatid. Diba? Dapat lagi natin yung sa puso natin ang Panginoon. Dahil sa pera, maraming nasisira ang pamilya. Diba? Dahil sa pera, daming naghihiwalay. Diba? Dahil sa pera, daming nagpapatayan. Dahil sa pera, gusto magpolitiko dahil sa pera, hindi para sa tao. So, ganun yung ano ng pera sa buhay natin, mga kapatid. Sabi dyan, maraming pag-iinagpis. Diba? At tumalikod sa Panginoon. Diba sabi natin dati sa Pilipinas pa tayo, Lord, mapunta lang ako sa Taiwan. Pagtrabaho lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Diba? May prayer pa tayo. Dati sa Bakayan, lumugot pa ako sa Bakayan. Sa Baklaran eh. Sa Catholic. Bago ako magpunta sa Pedroel, sa agency doon, tumanaw ko muna doon sa church. Nanalangin ako doon. So, pero pinag-loob ng Lord. Pagdating ko dito, wala nang patubili sa church na akong binagsak ng Lord. So, unang dating ko yung mga kapatid, sinalo agad ako ng Lord o mag-church ka. Yun kasi pinalalangin mo. So, minsan tayo, nanalangin tayo dahil gusto lang natin. Yung will lang natin masunod. Maraming Kristiyano din ng ganon. Yung pagdating sa Taiwan, tumalikod na sa Panginoon. Dahil, maraming uti. Bukod pa sa uti, nagpa-part-time pa mga kapatid. So, ganon yung ng pagdating sa pera, marami talagang naging sakit mga kapatid. Yun ang yung cost ng pera, di ba? Sabi din, pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sa sobrang pagpahangad ng salapi ay nagtutulak sa iba, umalikod sa pananampalataya at nagdudulog ng maraming inagdis sa buhay natin. So, di ba? Napakaano yung pala ng pera, epekto sa buhay natin. So, alam naman natin sa pera, di ba? Ang way ng pangailangan natin. So, it's not a money that's will. That's evil. Hindi naman masama ang pera, mga kapatid. When we start to love money more than the love of others. Yung masama lang yun kapag mas mahal mo yung pera kaysa ibang tao. And others, and more than you love God. So, yung masama din kapag minahal mo pa yung pera kaysa Panginoon. Yun, doon yung masama mo. So, dapat lagi natin yung puso natin. Masarap maging generous mga kapatid. Try mo magbigay mga kapatid na nagagalak kayo. At wala kayong pera pero pagbigay mo yung ngiti, isang dampal na, tayo na. So, ganun mga kapatid, yung pagbibigay dapat yung may puso tayo ng pag-alakan. So, next bro. So sabi nga sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be in
enslaved to money. Sabi sa Tagalog, walang taong makapaglingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat nakakuputan niya ang isa at ibigin ang kalawa, o kaya maging tapat siya sa isa at hamakin ang kalawa. Ganoon din naman, hindi kayo maglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan, mga kapatid. So, ganoon mga kapatid, dapat magmahal tayo, isa lang. Di ba? Dapat isa lang yung mahalin natin. Ang Panginoon ng mga kapatid. Lagi natin, yung first love natin is Lord. Di ba? Yung una natin mahalin ang Panginoon. Kasi pag dalawa na yun, kayo, payag ba kayo dalawa yung mamahalin ng partner nyo? Di ba? Hindi. So, gano'n din ang Panginoon. Ayaw na din na may, alam nyo ba, ang Panginoon is siloso din. Pakasiloso din kaya ng Panginoon. Nagusto niya sa'yo lang yung pupurihin niyo sa sambahin. So, gano'n din tayo mga kapatid na huwag tayo magsumamba sa kayamanan natin. Ang kayamanan is andito lang yung sa lupa. Ang pagbukas palad ay lumalaban sa pagmamahal sa pera. So, pag generosity pala tayo, ito ay naging ano na tayo, diba? Naging ano na tayo, hindi na tayo naging sakim sa pera. Kasi nagbibigay na tayo, diba? Sa ating mga buhay mga kapatid na walang puwang sa ating amaw, sa puso natin na maging maramot. Diba? Kapag nagbibigay na tayo, yung puso natin is wala na yung puwang na maging maramot tayo sa iba. Diba? Andun na lagi yung generosity. Open lagi tayo sa mga taong nangangailangan mga kapatid. Sa next, living generosity is also give us the chance to experience the true wealth. That Timothy refers to us, the true godliness with contentment, mga kapatid. Diba? Daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan na mayaman, mga kapatid. So, dapat lagi tayong kontento. Diba? Maging banal tayo. Daig pa yung mayaman dyan, mga kapatid. Diba? Minsan, sabi nga sa mga ano natin, mayaman ka nga. Wala ka ng mga respeto. Serious din yan. So, tayo bilang ano yung kahit wala tayo, di ba? Nagbibigay pa rin tayo. So, mas tayo pa yun ng maging kontento tayo kapag kaway mayaman. So, next from sabi nga doon sa Hebrew 13:5, don't love money. Be satisfied with what you have, for God has it. I will never fail you, I will never abandon you. Sa Tagalog, iwasan yung magiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan at pabayaan. So yun lagi nire-remind ng Lord mga kapatid. Don't love money. Iwasan natin ang pagiging sakim sa salapi, di ba? Maging kontento kayo anumang nasa inyo, di ba? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan at pabayaan. So ganoon ang Panginoon mga kapatid. So huwag tayo mag-focus sa kayamanan natin. Kung ano man meron tayo, it's a blessing na yun. Maging kontento tayo. Huwag na natin hanapin nung wala tayo mga kapatid. Kasi sabi naman ng Panginoon dyan, re-remind tayo ng Panginoon na I will never fail you and I will never abandon you. Diba? Hindi ko kayo iiwan ko, pababayaan. So, lagi natin isipin yung ng Panginoon. Reminder niya tayo, mga kapatid. So, maging kontento lang tayo kung ano man meron tayo galing yan sa Panginoon. Kasi, pag maliit na kasi, hindi natin ina-appreciate. Diba? Pag may natanggap tayo na maliit, parang normal na lang yun. Diba? Kahit pasalamat kasi, hindi na tayo kasi maliit lang. Kasi gusto natin yung maapaw. Diba? Kaya doon tayo na-appreciate. So, minsan, diba, na gano'n yung natin sa sarili natin mga kapatid. Dapat natin isipin lagi yung ginagawa ng Lord
natin na sa Panginoon. So kapag inuna natin ang Panginoon, is andun yung sabi na nga, hindi na tayo papabayaan at iiwanan. So when we set ourselves up to be content with what we have, we don't have a problem being generous. So pag iniisip natin, maging content yun ng kapatid. So wala na tayong problema sa pagbibigay. Lagi na tayong bukas at tumutulong sa ibang tao. And we won't find ourselves struggling with the love of man. Di na natin makikita ang ating sarili na nahihirapan tayo sa pag-ibig sa pera. Kapag ginagawa natin yung mga kapatid habang tumatagal na ano ng Lord yung puso natin sa pagbibigay, so hindi mo na iniisip yung pera. Iniisip mo na lang yung taong tinutulungan. Yun. So doon natin ma-appreciate at doon din sila magpapasalamat sa Panginoon. Diba? Next bro. So, point number 3, generosity is a change our heart. Diba? Ang pagbibigay natin sa mga tao is yun din ang nagpapabago ng puso natin. Diba? Once na mag-ano tayo sa bagay na hindi naman nagpapabago sa ating sarili mga kapatid, dapat baguhin na natin. So, ang generosity is a way of change our heart. Dati sakim ka, dati kuripot ka. Kasi sa Dalyaw, pag may fellowship, pag may bago, salo namin yan. Habang tumatagal mga kapatid, habang pinapakita namin yung generosity sa kanya, ibibigay din siya. Sabi niya, kuya, ito, ang bago. Nagdagan mo na lang yung kulang. Yeah. At least may binigay na siya, dahan na siya binabago. Hindi naman yung pag-ano mo, nagbabago agad ng tao. Kasi once na pinapakita natin kung gaano kakabuti sa tao, ma-realize din nila yung mga kapatid. Eh, diba? Mabuti pala si kuya, ganun. Ang puso niya, napaka-ano talaga. So, doon yung magbabago din yung tao, kapatid. So, sabi nga sa Matthew 6:19-21, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break and steal. Store your treasure in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break and steal. Wherever your treasure is, the desires of your heart will also be. So, ganun mga kapatid, dapat huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Kasi yung kayamanan natin, nabubulok, masisira, diba? Pati ikaw, mabubulok din pag namatay. So, useless lahat. Diba? Dapat mag-ano tayo ng kayamanan natin sa kalangitan. Sabi nga sa Matthew 6:33, diba? But seek first the kingdom of God, His righteousness. All things will be added unto you. So, ganun mga kapatid, unahin natin yung hari ng Panginoon. Diba? Ang lahat ng kakulangan, pag meron ka nawala is ang Panginoon na bahala magbigay sa iyo mga kapatid. Diba? So, ganun mga kapatid na kung saan yung kayamanan mo, andun yung puso mo mga kapatid. So, dapat yung kayamanan natin is andun yung lagi ang Panginoon sa kaharian ng mga kapatid. So, huwag kayong maging matakot magbigay. Mga kapatid, nabasa naman natin kanina doon, mapagod na yung nagbibigay. So, next bro. Sa Deuteronomy, give generously to the poor, not grudgingly, for the Lord your God will bless you in everything you do. So, magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos na lahat sa inyo, ginagawa mga kapatid. So, gano'n mga kapatid, lagi tayong nire-remind ng Lord na magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Dapat galing talaga sa puso.
yung masaya ka. Kung gagawin nyo, pagpapalain kayo ng Panginoon, ay yung Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. So lahat ng ginagawa natin, pagtulong natin, naging generosity tayo mga kapatid. Nandun pala yung pagpapala ng Lord. Diba? Binabalik niya, tinitingnan niya yung mga ginagawa natin kapatid. Next bro. Sabi nga sa Ezekiel, and I will give you a new heart and will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, expansive heart. Sabi nga doon sa Tagalog. Tagalog? Paano yung Tagalog? And I will give you a new heart. So, bibigyan tayo ng Panginoon ng puso mga kapatid na puno ng Espiritu. Diba? Andun yung, hindi naman yan is about generosity mga kapatid, pero it's the verse, sabi na well, not directly about generosity. This verse speaks to the transformative power of God's grace, which can lead to a more compassionate and generous heart mga kapatid. So, dapat lagi tayo, diba? Yung open lagi tayo sa pagbibigay mga kapatid. Sabi nga doon ng word kanina, diba? Hindi tayo pababayaan ng iba. So, lagi natin tandaan mga kapatid, ang Panginoon yung provider natin. Hindi yung sarili natin. Dahil sa grasya ng Lord, nakamta natin yung pagpapala ng Lord. Na kakamit natin yung gusto natin dahil sa Panginoon. So, siguro sa yan, sa conclusion na tayo. Sabi nga, be a light to others. So sabi nga sa Matthew, you are the light of the world like a city on hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on the stand where it gives light of everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise you and heavenly Father. Dapat bilang tayo nakakilala na sa Panginoon. Kung hindi ka man nakakilala sa Panginoon mga kapatid, andun yung maging light tayo sa ibang tao. Ipakita natin kung gaano kabuti ang Panginoon. So once na pinapakita natin, andun yung pagpapasalamat nila sa Panginoon. Diba? Kasi dapat nauna sa atin. Dapat bilang tayo din Kristiyano, dapat andun din yung puso natin. Napakita din natin sa kanila na kung gaano ka-generous ang words sa buhay natin, kaya sinishare natin yung blessings ng Panginoon sa kanila. Kaya andun na yung start nila ng pagpapasalamat sa Lord. Diba? Praise nila sa Panginoon. So ganun mga kapatid na laging maging open tayo sa pagbibigay. So yun lang yung message ng Panginoon mga kapatid. Meron tayong natutunan na galing sa Panginoon about sa pagbibigay. So, huwag na tayo maging close lagi sa pagbibigay. I-share din natin yung grasya na natatanggap na. Okay? Tayo tumayo at manalangin mga kapatid. Lord, Panginoon, maraming salamat Panginoon sa kabutihan mo, pagmamahal mo Panginoon sa kadakilaan mo sa buhay namin. Maraming salamat Panginoon sa lahat na grasya na pinagkaloob mo sa amin sa mga pagpapala, sa gumihal Panginoon. At dahil sa pagbibigay mo Panginoon, alam namin Panginoon na ikaw unang nagbigay ng iyong anak Panginoon upang kami ay ligtas, maging magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, sa umaga na ito, Panginoon, nawa, buksan mo yung puso namin, Panginoon, sa pagtulong sa iba, sa pagbibigay, Panginoon, na lagi yung puso namin, Panginoon, nandun yung kabag, pag-alakan, na hindi po kami naging sakit kung ano man meron. Alam namin, Panginoon,
malatay galing sa iyo at pagmamayari. Ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, isi-share din namin, Panginoon, kung natatanggap namin the blessings, Panginoon, sa amin. At para may share din namin sa mga taong kapalibot sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon. Pinagkaloob sa amin, Panginoon. Na nakatipon ulit kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, tinataas, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, naghahali dito sa lugar na ito, Panginoon. At patuloy mo kami, Panginoon, gabayan, ingatan. And I pray, Panginoon, for blessings to come and strength, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Especially sa aming pamilya din, Panginoon. Patuloy mo din silang ingatan at gabayan, Panginoon. At andun yung pagpapala ko, Panginoon. At kalusugan na pinagalaw sa kanila, Panginoon. Sa anak mo natin rito, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon. Lagi mag-ingat din sa kanila, Panginoon. Buuin yung mga puso nila, Panginoon, na lagi ka punahin, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, ang gagawin nila. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, Panginoon, sa forgiveness mo, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa faithfulness mo sa buhay namin, Panginoon. Tunay ka pa, Panginoon, kanila, Panginoon. Salamat sa grasya. Sa iyong patuloy pagsamba, Panginoon. Jesus' name I pray. Amen. Good morning! Good morning. Masaya po ba ang lahat? Amen. And so, sa presensya ng Panginoon ay laging masaya ang kanyang mga anak. So, what's time is it? Time. So, sabi ng salita ng Panginoon kanina, sabi ni Brother Vincent, sabi niya doon is ang pagbibigay ay hindi lang patungkol sa pera. So, baka kasi ang iniisip natin, pag sinabing offering ay pera na kagad na sa isip natin. So sinasabi ng Panginoon na hindi lang pera ang kailangan natin sa buhay. Minsan ay time din. Diba mga kapatid? Sabi sa kanyang salita sa Matthew 6:33 to 34, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, but tomorrow will worry about itself. Each day has enough to trouble of its own. So, mga kapatid, sa pananampalataya natin sa Panginoon, ay hindi lang pera ang kaya natin ibigay. Di ba? So, sino yung nakakaalala sa sinabi ng ni Pastor Jan sa atin about sa 3T? Time, talent, and treasure. So, bakit nauna yung time? Naisip niyo ba yun? Bakit hindi nauna yung treasure? Bakit hindi nauna yung talent? Di ba? So, I give you an example. Sa mga may mag-aasawa na, may mga asawa na, di ba? Bilang isang asawang lalaki, what are you can provide in your family? Being a father, or being a father is we are a provider, diba? Tayo nagpo-provide. Pero bilang isang being a mother, ano yung i-provide mo? You can take care of your family as well. So ano yung sinisik natin palagi as a father? Di ba, sinisik natin yung pera para makapag-provide natin sa pamilya natin. Yung mother naman, ang sinisik niya is yung time to take care of your family and your husband. So ang Panginoon, hindi lang isa ang kanyang ibigay. All in one ang kanyang ibigay ng Panginoon. Lahat ng bagay na pangangailangan sa mundo, bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon,
is lahat kaya niya ibigay. Ang kailangan lang is time. Diba? Nung bago ka dito, bago ka maging Kristiyano, ano ang una mong naibigay? Diba hindi pera? Ano ang una mong naibigay? Time. Kasi, pagpunta pa lang nun, ang pakikinig mo pa lang sa nag-invite sa'yo, magbigay ka na kaagad ng time. Hindi pera ang binigay sa'yo, hindi pera ang binigay mo. Diba? So, ibig sabihin, hindi lang pera ang kayang ibigay ng isang tao. So, ang pagbibigay ng time sa natin sa Panginoon, He can teach us about everything. Unang-una is yung faith. Diba? Pananampalataya natin sa Panginoon. Tinuturuan niya tayo how to be faithful in God. Pangalawa, love. Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa kapatid natin, o kung sino pa man. Lalong-lalo sa kaway natin. Diba? Pangatlo, He can teach us about how to serve. Hindi lang to serve to God, but to host yung people, yung mga nakakasama natin. And pang-apat, He teach us how to help one and another. So tinuturuan niya tayo kung paano tumulong sa iba. Pang-lima, He teach us how being understanding. Hindi lang dapat ikaw ang iniintindi. Di ba? Baka marami kasi sa atin, masyadong intindihin. Nasubrahan na sa kakaintindi. Baka iniisip natin, lagi na lang natin iniisip is tayo yung laging intindihin. Hindi dapat ganun, kapatid. So magiging dapat ang Panginoon tinuturo sa atin kung paano tayo magiging understanding sa iba at lang-lalo na sa Panginoon. Pang-anim is how to be an humble man or women. Diba? Tuturuan tayo ng Panginoon para maging humble, na hindi tayo magiging mayabang. Diba mga kapatid? Then, pang-pito, self-control. Tinuturuan tayo ng Panginoon how to control ourselves. Kasi baka minsan, bigla na lang tayo nasabog. Bigla na lang, dami, hindi sinabi. Ganun kasi tayo pag nagalit, di ba? Number 8, paano siya basahin? Hindi mo banggit, hindi sayo lang. Generous. Ang hirap ko. Nahirapan ako bigla. So, sa Tagalog is paano mapagbigay. Di ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, maraming naibibigay sa atin ng Panginoon. Pero, dahil sa pagbibigay natin ng time sa Kanya, lahat ng yun ay na-equip natin. Unti-unti, hindi biglaan na. Kasi baka iniisip natin, pag nagsimba ako dyan, nagmabay na ako kagad. Hindi ganun. Time to time. Tinitrain tayo ng Panginoon. Dahil sa pagbibigay natin ng time sa Panginoon, ano yung pangalawa ng sinabi ni Pastor Jan? Talent. Ngayon, magpapagamit ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng talent para maging partner ka sa kanyang ministry. Maraming talent ang binibigay ng Panginoon. Unang-una, preaching. How to preach His gospel. Yung mga chismosa dyan, baka naman. Di ba? Hindi, ang pagiging chismosa, hindi lang sa pagiging sa masama, kundi sa mabuting bagay. I-chismis natin yung pagiging mabuti ng Panginoon. Ano pa? Hindi lang sa preaching, kung lahat ng dito sa harapan, nakikita ninyo, hindi lang sa harapan, kundi hanggang sa likuran. Diba? Na mga binibigyan ng Panginoon. At dahil dun mga kapatid, dahil sa nakamit mo na tinuro sa iyo ng Panginoon, doon ang papasok yung pangatlo. Yung treasure. Diba? Ibig sabihin, dahil sa pagbibigay mo ng time ng Panginoon, na-equip mo yung mga bagay na yun, doon ka na magbabalik. Doon mo na ibinabalik yung
pagiging generosity mo sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa lahat ng bagay. Di ba mga kapatid? Kaya, lagi natin sinasabi, sa pananampalataya natin Panginoon, hindi laging nauuna ang pera. Kasi kung yun ang uunahin natin, baka tumemblang tayo mga kapatid. Bumalin pang tayo bigla. Baka inisip mo, nakita mo lang si Pastor dyan, may bagong sapatos. Sunod yan, pinamit si Pastor dyan yung bigit. Di ba? Hindi kapatid. Once na naging anak ka ng Panginoon, hindi mo na iisipin yung mga bagay. Kasi tinuturuan ka na ng Panginoon ng pagmahal, ng pagkunawa, being generosity. Kaya lahat ng mga yun, itinuturo sa atin ng Panginoon. Laging sinasabi natin, laging sinasabi ng tinuturo ng Biblia is yung 10% natin ay ibalik natin sa Panginoon. Tama yun. Pero, kung magbibigay ka lang din naman, kung wala kang time sa Panginoon, walang silbi yung mga kapatid. Kasi, pag puro bigay lang ng bigay, pero lang ang iniisip mo, hindi ka nag-grow. Kasi ang nangyayari mo, pera-pera na lang. Pakita-tao na lang. Kaya ka nagsisimba kasi nagbibigay ka. Lagi natin isipin na kaya siya naging greedy kasi time, unang time, talent, and treasure. Kaya lagi natin isipin mga kapatid, habang tayo ay nagbibigay sa Panginoon, lagi natin i-examine ang sarili natin. Baka kasi, pag tayo nagbigay, isipin natin kung para saan yun. Hindi dapat mga kapatid. Lagi natin isipin na ang pagbibigay ay para sa kingdom God. Diba? So, ngayon, dahil nga naranasan mo na yung mapagpapala ng Panginoon, lahat ng sakripisyo mo, sa lahat ng binigay mo, time, talent, and treasure, lahat ng mga ngayon ay babalik din sa'yo. Diba? Ako ano? Kasi, kaya lang naman yung ibang Kristiyano, pag nagbigay, nagtataka sila, bakit parang hindi ko nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon. Parang hindi ko balik, tapos lalong naghirap. Kasi, naging nauna yung treasure. Pangalawa, yung talent. At naging pangatlo, yung time nila. So, lagi natin tatandaan mga kapatid, laging nasa una yung time, talent, and treasure. Kaya laging nasasabi na babanggit, laging nasa panghuli, naging faithful yung bulsa. Totoo po yun. Hindi po yun, biro-biro lang, hindi lang yung kwento-kwento. Yun talaga ang dapat mangyayari. Pero, nasa ibang tao na yun, kung paano nila i-handle yung sarili nila. Baka kasi, pagkapasok pa lang nila sa church, bigla ka agad nila yung naranasan yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, nagsabay-sabay po yung mga kapatid. Dahil sa pagiging faithful nila sa Panginoon. So tayo ay manalangin mga kapatid. Yes, Lord, hallelujah Panginoon. Maraming salamat sa mga bagay na binigay mo sa amin, God. Maraming salamat Panginoon sa paghimok mo sa amin, God, sa time namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na sa mga tao na ginamit mo, God, lalo na sa iyong nagbabalang si Tang, God, si Brother Vincent, Panginoon. Bless him, Panginoon, lalo sa kanyang pamilya, God, na patuloy siya na magpagamit sa iyo, God, at patuloy na pagpapala na iyong binigay sa kanya. Lord, sa umagang ng Panginoon, aking pinapanalangin ng mga kapatid na sa kanilang pagbibigay, God, Lord, I pray, Panginoon, na kaya sila nagbibigay dahil natanggap nila ang pagpapalo, God. Hindi sila nagbigay dahil sa pagyayapak ng Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid nito na patuloy na nagpapagamit sa iyo, God. Lord, sa iyo namin ibabalik lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name I pray. Amen.